And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Bansang China, nako, binalaan ang bansang Pilipinas na wag di umanong susuwayin, no? Or wag umanong lalabagin mga kapatid ang panibagong kasunduan nito sa bansang China patungkol dyan sa ating mga resupply mission na ginagawa sa may BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Dahil sa oras di umano mga kababayan na labagin ito ng Pilipinas, abay malilintikan di umano tayo. Grabe naman talaga mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na nga ang kwento mga kababayan. Pumirma kasi ang Pilipinas kasama ang bansang China, no, sa isang kasunduan mga kapatid na kung saan, no, magpapanatili ng kapayapaan at katahimikan dyan sa may West Philippine Sea, no, na kung saan grabe ang tension dyan. No. So, yun na nga mga kapatid, no. Okay na ang kasunduan. Kanya nga lang ang bansang China mga kababayan, sigurista, no. Kakatapos lang pumirma ng kasunduan, binalaan agad tayo. No, hindi na nahiya sa kanilang mga sarili mga kapatid. Binalaan tayo na dapat tumalima tayo sa pinirmahan nating kasunduan dahil pag hindi tayo sumunod diyan mga kababayan or nilabag natin 'yan, mas magiging malupit na di umano mga kapatid yung kanilang gagawing aksyon, no, laban sa tropa ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Naku po mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Nagbabala ang China na magiging matindian nila ang kanilang tugon sakaling may gawing paglabag ang Pilipinas sa South China Sea. Anong klaseng matindi kaya yan mga kababayan, Nakakatakot naman. Tuloy. Kasunod yan ang kasunduan ng Pilipinas at China sa rotation and reprovisioning mission sa Ayungin Shoal. Ayon pa kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kanilang pulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ASEAN meeting sa Laos, dapat tuparin ng Pilipinas sa mga pangako nito sa ilalim ng kasunduan kaysa umurong at lumikha pa ng anumang komplikasyon. Alam niyo mga kababayan, sa mga ganitong klaseng kasunduan, naniniwala ako mga kapatid na walang problema or wala silang magiging problema sa bansang Pilipinas. Dahil marunong tayong rumispeto at marunong tayong sumunod sa kung anumang mga international law dyan mga kababayan. No, kahit anong mga kasunduan na meron tayo, sumusunod tayo, tumatalima tayo mga kapatid. No, as long as nagbibinipisyo tayo at hindi naaabuso yung ating karapatan. Kanya nga lang mga kababayan, pagdating dito sa bansang China, hindi ako naniniwala mga kapatid na susunod ito sa nasabing kasunduan. No? And I think mga kababayan, sila ang unang lalabag na partido sa sinasabing kasunduan. No? Paano ko nasabi yan mga kapatid? Hanggat hindi binabawi ng China mga kababayan, yung kanilang sinabi, yung kanilang statement na illegal di umano yung arbitral award na pinapanindigan ng Pilipinas, hindi ako maniniwala mga kababayan na magkakaroon ng kapayapaan dyan sa may West Philippine Sea. Although okay naman tong naging kasunduan na ito mga kapatid, kasi nga naging matagumpay naman na. Diba? Yung resupply mission natin na noong nakaraang araw mga kababayan, wala namang nangyaring gulo. No? Pero sa tingin ko dito mga kababayan, sa analyzation ko lang, pangsamantala lang ito mga kapatid. No? Kasi naniniwala ako na itong bansang China, gagawa ito ng paraan mga kababayan, para ma-violate itong kasunduan. No? Naghahanap lang yan ng pwede nilang gamiting rason mga kapatid, para sabihin na void na ang kasunduan na yan. Ganon sila mga kababayan. Hindi yan magtatagal sa ganyang klaseng arrangement mga kapatid. Dahil nakukompromiso yung kanilang interest dyan sa ating teritoryo. Diba? Ganon yan mga kababayan. Ako naniniwala tayo marunong tayong sumunod sa kung ano man yung kasunduan na pinapasok natin. Pero itong China,
Hindi yan, no? Lalabagin at lalabagin yan nila mga kapatid. Dahil naniniwala nga sila yung arbitral award, no, na meron tayo ay hindi yun hindi yun kumbaga kuan daw yun mga kapatid, illegal. 'Di ba? At hindi nila kinikilala yun. Oo. Ganon yun mga kababayan, no? Pangsamantala lang itong kasunduan na ito at aabangan talaga natin yan, no, sa mga susunod na mga RORE mission, no. Panigurado yan mga kapatid. Magkakagulo na naman yan dyan dahil manghaharas na naman itong mga taga-bansang China kung kaya lang nila. 'Di ba? Kasi nga mga kababayan, isa sa nakikita ko rin kung bakit mapayapa yung RORE mission natin itong nakaraan mga kapatid. Dahil nga sa personal ko lang na assessment mga kapatid, no, parang intimidated din yata sila mga kababayan sa naging recent statement ng ating sandatahang lakas na kung sakali man mga kapatid na ulitin ng bansang China yon, ipapalagan na talaga natin sila. Kumbaga ngipin sa ngipin, no, yung gagawin nating aksyon laban sa kanilang mga tropa. So sa ngayon, no, hindi muna sila gumagawa ng kung ano-anong hakbang dyan, no, kasi siguro nakikita nila dehado sila mga kapatid. Pero sigurado ako dyan, gumagawa na naman yan sila ngayon mga kababayan, ng panibagong estratehiya, no, para ma-insist na naman nila yung kanilang claim dyan na sa kanila nga yung West Philippine Sea. 'Di ba? Ganon sila mga kapatid no? Ganon ang China Traidor, no? Patraidor yan pag gumalaw mga kababayan. Kaya asahan na natin yan. Anyway, tuloy muna natin to. Sa hiwalay na post, sinigundahan ni Manalo ang dapat na pagsunod ng dalawang bansa sa kasunduan. Kahapon nagsagawa ng RORE mission sa BRP Sierra Madre. Kasunod yan, inilabas ng China ang pahayag na ang kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas ay nakabase sa kanila'y 3-point principled position ng China. Nasabihan din umano sila na magkakaroon ng resupply bago ito isagawa kahapon. Oh, 'di ba? Kakapirma lang ng kasunduan yan mga kababayan. Pero ito mga kapatid, no, gumawa na agad sila ng fake news na di umano mga kababayan, no, ayon dito sa bansang China, sumangguni di umano ang bansang Pilipinas, no, sa kanila bago isinagawa yung ating resupply mission. 'Di ba? Sumangguni di umano mga kapatid, which is not true. Kasi nga mga kababayan, pinalagan ito ng ating Department of Foreign Affairs itong statement na ito. No. Sabi ng Department of Foreign Affairs, mali yan. Ito, panoorin natin. At nakumpirma rin nila on-site na tanging humanitarian living necessities lang ang dala ng barko ng Pilipinas. Ang DFA ikinalungkot ang naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry at tinawag na pag-mischaracterize nila sa naging RORE. Diba? Sabi ng Department of Foreign Affairs mga kapatid, it is unfortunate that the MFA spokesperson has mischaracterized, no, the Philippines RORE mission yesterday morning. The spokesperson chose to misrepresent what has been agreed between the Philippines and China regarding RORE missions in Ayungin Shoal. Kasi nga mga kapatid, wala sa agreement di umano ng Pilipinas at China na kailangan muna nating sumangguni sa kanila bago tayo magpatuloy sa ating RORE mission. Kumbaga mga kababayan, no, parang sinasabi kasi ng China na kailangan muna naming inspeksyonin, no, yung inyong mga dala bago kayo magtungo doon sa BRP Sierra Madre. No? Ganon kasi ang statement mga kapatid na pinalabas ng China. Na di umano, na-check umano nila mga kababayan yung mga kargamento ng ating resupply mission team, no? At wala naman di umano silang nakitang kahina-hinala doon, no? Something like mga pang-repair siguro kasi yun naman talaga ang ayaw nila yung i-repair ang BRP Sierra Madre. At ang tangi lang daw nakita nila doon mga kapatid ay mga pagkain lang daw, no? Yung basic na pangangailangan, nabubulol ako. Yung basic lang daw na pangangailangan ng ating mga tropa doon sa may BRP Sierra Madre. 'Di ba? 'Yun ang pinalabas nila na chinek daw nila. Ngayon, sabi dito mga kapatid ng DFA, no? Mali, no? Mali yata, no?
Wala kaming ganong aksyon na ginawa. 'Di ba? Minimisinterpret nyo, no? Yung kasunduan. Wala sa kasunduan na kailangan naming sumangguni sa inyo kung sakaling gagawa kami ng resupply mission. No, hindi namin kailangan ipa-check yung mga bagahe namin. 'Di ba? Fake news 'yan. Kumbaga, no, in layman's term, ganon ang sinasabi dito mga kapatid ng Department of Foreign Affairs, no. Hindi nyo yata naiintindihan, no, yung naging kasunduan patungkol sa RORI mission. Walang nakasulat doon na kailangan naming sumangguni muna sa inyo bago kami, no, magpatuloy sa aming isasagawang resupply mission, no. So dito pa lang mga kababayan, makikita na natin. Kakapirma pa lang ng kasunduan mga kapatid, tinitwist na naman ng China yung nasabing kasunduan. 'Di ba? O di binara sila ng ating Department of Foreign Affairs. At gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, no, gagawa ang China, no, ng mga dahilan, no, para ma-void itong naging kasunduan natin ngayon sa bansang China. 'Di ba? Gagawa yan sila mga kapatid, no. Hindi yan magtatagal ang China sa kasunduan na yan. Kasi nga nakukompromiso mga kababayan yung kanilang interes diyan sa ating teritoryo. 'Di ba? At hanggat nga mga kapatid, ulitin ko sa inyo, hanggat naniniwala ang China, no, or hanggat kiniklaim ng China na peke yung arbitral award natin, no, hindi yan mga kababayan magkakaroon ng katahimikan diyan sa ating teritoryo sa may West Philippine Sea. Kasi ipagdidikdikan talaga ng China mga kapatid yung kanilang interest dyan, no? At patuloy nilang aangkinin yan mga kababayan, no? Temporary lang ito pero I think hindi talaga magtatagal to mga kapatid, no? Hopefully magtagal, no? Hindi naman sa pinagdadasal natin hindi magtagal, no? Hopefully magtagal. Pero base dito, no, kakapirma lang ng kontrata ng kasunduan pero mayroon na agad ginagawa ang China na hindi ka nais-nais, no? Kaya nasabi ko na parang hindi talaga magtatagal itong nasabing no? Nasabi nating kasunduan natin sa bansang China dahil ibabiolate talaga yan mga kapatid ng bansang China. Hahanapan talaga nila yan ng butas, no, para ma-void yung nasabing kasunduan. Tuloy. Dagdag pa ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi humingi at hindi manghihingi ng permiso ang Pilipinas sa China para sa RORE. Di ba? Hindi tayo humingi, no? At hindi tayo manghihingi ng permiso sa China, no, para sa isasagawa nating or sa mga gagawin pa nating RORE mission. 'Di ba? Bakit kamo? Teritoryo natin 'yan eh. Naninindigan tayong sa atin 'yan, no? Therefore, wala tayong dapat ipagpaalam dito sa bansang China dahil hindi sa kanila 'yan. No, mananatili yung claim natin. 'Di ba? Nasa atin 'yan. At wala tayong bibitawan diyan kahit kusing na square na parte ng ating teritoryo diyan para dito sa bansang China. No. Ganon 'yun mga kapatid. No. Sabi ni J. Tariela, the Philippines did not and will not seek permission from the PRC for such mission. No. The videos, kasi nga may mga videos na lumabas dito mga kapatid. Ito yung videos, Yan, yan yung mga videos na pinakita ni Commodore J. Tariela. No? Sabi dito ni J. Tariela, the videos clearly show that there was no boarding, no, or inspection by the Chinese Coast Guard. No? Hindi nangyari yung sinasabi ng China, no, na sumangguni tayo sa kanila at in-inspection di umano nila yung ating mga yung ating mga barko na ginamit para sa RORE mission, no? Contradicting the claims made by the Chinese Foreign Ministry. Kasi nga mga kapatid, hindi natin kailangan or hindi pwedeng i-check yan, no, ng mga Chinese Coast Guard dahil wala silang karapatan. 'Di ba? Wala silang karapatan at hindi natin kailangan humingi sa kanila ng permiso, no, or mag-abiso na may gagawin tayong resupply mission. Magsasagawa tayo ng ating mga resupply mission dyan kung kailan natin gusto at hindi nila tayo pwedeng pigilan dyan. 'Di ba?
Ganon yun mga kapatid. Kaya nga lang ang China, tuso talaga mga kababayan. No. Ayaw talaga nilang magpatalo. 'Di ba? Kaya ngayon pa lang mga kapatid, good luck sa kasunduan na yan kung magtatagal yan. Sana magtagal yan. Pero base dito sa naging action agad ng China mga kababayan, isa na itong indikasyon na hindi talaga nila gusto yung mga ganyang kasunduan. 'Di ba? Siguro mga kapatid, na-intimidate lang talaga sila sa ating binitawang statement ng ating sandatahang lakas. Napapalaga natin sila kung sakaling inulit nila yung panghaharas nila. Kung kaya't pinagbigyan muna nila ang Pilipinas habang nag-iisip pa lang sila mga kapatid ng panibagong gagawing hakbang kung paano nila maipagdikdikan yung kanilang interest diyan sa ating teritoryo. Kasi nga kung haharasin nila tayo, abay magkakamatayan tayo diyan. 'Di ba? Ngipin sa ngipin na yung sinabi. 'Di ba? Kung ano ang gagamitin nila sa atin, yun din ang gagamitin natin laban sa kanila. And I think mga kababayan, intimidated doon ang China. Kaya sa ngayon mga kapatid, pumirma muna sila nitong kasunduan na ito. Pero gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, kakapirma pa lang pero gumagawa na sila ng hakbang para ma-void yung nasabing kasunduan. Ganon ka-traidor itong mga taga-bansang China mga kapatid. Tuloy! Wala rin anyang boarding at inspection ng China Coast Guard na nangyari, taliwas sa kanilang sinasabi. Mga kapuso. So yan na mga kababayan, wala. Yung kasunduan na ito, okay ito. Kung ako ang tatanungin, okay ito. At least wala nang karahasan dyan. Ang problema kasi dyan mga kapatid, ang Pilipinas marunong sumunod yan. May words of honor tayo mga kababayan. Ang problema ang China, walang ganun. Hindi kumikilala ang China sa mga ganyang kasunduan. Pumirma lang yan mga kapatid, pero hahanapan pa rin nila ng paraan yan para ma-void yung kontrata na yan. 'Di ba? Hangga't hindi natin pinapakita sa bansang China na yung mga galaw natin ay pabor sa kanila, hindi yan tatalima mga kapatid sa kanilang mga pangako sa mga ganyang kasunduan. Hahanapan nila ng paraan yan mga kababayan. Ang gusto kasi ng China mga kapatid, assurance. Gusto nila ng assurance na yung kuan natin yung simpatya natin sa kanila. Hangga't nakikita ng China na labas-pasok ang US dito, nandun yung suporta natin, nandun yung mas gusto natin ang US kumpara sa kanila. Itong China mga kababayan, gagawa at gagawa yan ng katarantaduhan dahil dyan sila magaling mga kapatid. Hangga't hindi natin sila binibigyan ng assurance na sa inyo na kami. Ayaw na namin sa US. Hangga't hindi yan lumalabas sa dila ng sa Pilipinas mga kapatid, yung mga ganyang klaseng statement, hindi yan titigil sa kanilang pang-aangkin sa ating mga teritoryo. At maging siguro mga kababayan, isubmit natin yung ating sarili sa kanila, aangkinin pa rin nila yan mga kapatid, yung ating teritoryo. Diba? Sugapa sila mga kababayan Sugapa ang bansang China. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kayo, comment kayo dyan kung ano yung kuan ninyo, yung inyong opinion dito sa ating video ngayon. Diba? Ito guys, lilinawin ko lang sa inyo, itong aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin mga kapatid, nawawala ako. Hindi ito sumasalamin sa pananaw ng mga eksperto. Personal assessment ko lang ito mga kababayan patungkol dito sa bagong kasunduan natin sa bansang China. Hanggang dito na lang. Adios.